Na mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus mula August 4 to 10, 2024. Pwede nangyari na to, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, iba ka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Yung gender, gawin nyo na lang energy. Masculine o feminine energy. Pwede rin na huwag nyo nang pansinin yung gender. Sa case na to, may someone na hindi masaya sa relasyon. Ito yun, yung babae. Siya nga yung aalis dito, oh. Probably, ang reason ay pera. Yun ang pwedeng dahilan kung bakit siya aalis o makikipag-iwalay. Wala namang third party, kundi pera lang. So, sino yung tatamaan ng reading na to? Ito yung partner, Virgo, Sagittarius. So, ito yung partner ng Taurus na pwedeng tamaan ng reading na to. Kung di man tumama sa inyo ang reading, baka tumama sa someone na kakilala nyo. Ito yung zodiac sign ng kakilala, Capricorn, Capricorn ulit. So, Capricorn lang. Ito maganda. Maganda siya in a way na may problema yung iba sa inyo, oh. Itong dalawa. At ang problema ay work. So, pwedeng jobless o may kaaway siya sa workplace o tinatamad na siya sa workplace. Basta ang problem dito ay work o career. Nandun yung problema. Ngayon, dahil nandito itong Eight of Wands, pag nakita ko to, ito yung card na mabilis masusolusyonan ng problema. At usually, ang outcome, possible outcome o potential outcome ay papabor sa kanya. Kaya ito, magsasaya siya. So, sabihin natin jobless yung iba, ito magkakaroon ng new job. Sabihin naman natin ang problema niya ay boss, ito magkakabati na sila. Tinatamad siya sa work. For some reason, hindi na siya tatamarin. Ganon. Wala na may ibang tao dito, kundi kayo lang. So, punta na tayo dito. Communication. Wow, ito. Sabihin natin single. May ka-date sila, oh. Mapag-uusapan ng tungkol sa date kung single. Sabagay, pwede rin naman to sa magkarelasyon. Kasi yun nga ang laman ng usapan nila ay magkita sila, magde-date. So, single o in a relationship, mukhang may makakadate sila sa August 4 to 10. Okay? Sabihin natin, paano natin malalaman kung para sa inyo itong reading o hindi. Sabihin natin, may naliligaw sa inyo. So, paano nyo malalaman kung para sa inyo ba ito o hindi?
Ito yung possible manliligaw. Na magyayaya ng date. Libra. Taurus. Pag in a relationship naman, ano nyo malalaman kung may date ba kayo o wala. Ito yung partner. Sagittarius. Leo. Ngayon, sabihin natin baka tumama to sa kakilala nyo. Ito yung possible zodiac sign ng kakilala. Capricorn. Aries o Scorpio. Oh, ano to? So, yung lalaking matanda na, pag nakita ko to, mga 40 na to. 40 to 40 pataas na lang. Kasi hindi ko masasabi kung senior na ba to o wala pang senior. Mga 40 na lang. 40 pataas ito. Yung edad ng lalaki. Karma, ano karma to? Good o bad? Good. Oh, may blessing na parating sa kanya, oh. So, yung karma ay good. All kinds na ng blessing to, oh. Sabi nga dito, potential for abundance. Ito. So, maaaring magkapera siya. Kasi pag abundance, blessing in general, depende sa kung anong gusto niyang i-wish. Mukhang magkakatotoo yun. Magmamanifest yun. Ganun. Ayun o, manifestation card. Nakalagay pala dun. Manifestation meaning. Mm-hmm. Pwedeng kayo mismo to o ito yung person niya o kakilala. Basta suswertein yan. Yung lalaking yan. Kuha ba tayo? Ayun. May babae naman tayo. Ano to? Parehong babae. Ay ano na to? Woman to woman relationship. Yung isa sa kanila, 40 pataas. Kasi, partner lang naman to eh. Pero this time, woman to woman relationship. So again, ang tatamaan ng reading to ay, yung isa sa kanila ay 40 pataas. Regardless kung anong edad nito. Basta yung isa sa kanila 40 pataas. Yung partner niya magiging cold sa kanya for some reason. Sad to say, bakit kaya? Ang magiging cold yung partner, ha? Hindi mismo to. Pero siya yung makaka-experience ng coldness nito. Anong reason? Disconnection. Gusto niya mapag-isa. Ito na rin yung literally, oh. Ayan na rin yun, oh. Four of Wands. Ay, souls pala. So, pwedeng reason, basahin ko na lang. Fear, anxiety, stress, feeling overwhelmed, mental overload, needing solitude, relaxation, rest, peace, and quiet, sanctuary, meditation, regrouping, recuperation. Pero may nabasa ko, ano to eh, pwede rin disconnection. So, ayaw lang niya. May problema to. Hindi natin alam. May stress siya. For some reason, ano kayang pwedeng pinagubatan ng stress? Kasi ayaw niya makipag-usap eh. O fear, anxiety, feeling overwhelmed. Ano kaya yun? Ay, ano to? Mga tao to. Tapos may lalaki. Ano yun?
Kasi ibang senaryo, sabihin natin yung babae ay in a relationship sa kapwa niya edad, 40 pataas. Baka in a relationship na sa iba yung babae. Kasi may ganun namang case, di ba? Kahit ano ay halos posible na sa panahon ngayon. So, ang third party ay siya. Kasi mukhang in a relationship na sa iba to eh. Third party tong babae. So, again, nakatali na siguro to sa iba. Pero hindi naman sila kasal. Ewan ko, galit siya o galit siya dito sa lalaking to o ewan ko, ito yung cause eh. Ng anxiety, fear, stress. Lalaking may asawa. So, iniisip ko, asawa nito. Pero tingnan natin kung asawa niya ba to. Asawa ba nito to? Yes o no. Kasi kung no, edi ibang lalaki. Hindi related sa kanya. May kinaiinisan lang siguro siya. Pero tingnan natin. Asawa ba nito? Ito. Yes o no. No. No to. No. So, wala naman palang third party. Ang kinaiinisan niya ay someone na lalaki na may asawa na. So, ewan ko kung sino to. Pero ang mahalaga eh, wala namang iba to. Ang babae dito. Someone else to. So, sabihin natin boss niya, kapatid, magulang. So, again, wala silang relasyon. May kinaiinisan siya siguro o kinatatakutan ito. Pero again, hindi sila magkarelasyon. Magkaibang tao. Okay? Hindi related sa kanya. O pwedeng related, pero hindi sila magkarelasyon. Anyways, kuha ko ng dalawa dito. Basahin ko na lang. Dalawang card lang tayo. So, sabi, observe. Notice all the noteworthy things in your relationships. Openness. Be open to receiving divine guidance in relationships. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. So,